Tumbukin na natin itong nangyaring shooting incident dyan po sa Senado and yung subsequent na pagtakas. Although sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi raw dapat sabihing escape yung nangyari. Ano po ba tingin nyo rito sa mga sequence of events na ito sa Senado? Alam nyo, classic ano yan, classic Cayetano yan. Alam nyo, ito lang para lang maalala nila kung anong level nito ni Cayetano sa pagga-gaslight at pagsisinungaling. 'Di ba pinangakuan yung mga kababayan natin na magbibigay daw siya ng 10,000 pesos bawat isa kung siya ay iboto nila sa pagkasenador. Tapos nung nanalo na nga siya, wala na. Ni Ainoy, not even anything, no? Ganun ito, tahasang magsinungaling. Nakilala ko yan. Magkasama kami niyan. Up close, noong una I was giving him the benefit of the doubt. Nakita ko yan, yung lying to him is as natural and as easy as breathing, no? Kung wala kang asthma. So ganun. Kaya itong dinisplay niya dito, una muna itong sa sinasabi niyang ano naman daw, wala naman daw valid warrant kaya wala rin naman daw protective custody. Bakit ka nagbigay ng protective custody kung walang valid warrant? Pinakita ko dun sa chief of staff niya yung warrant na nadala ng NBI na inaffirm at kinonfirm ng ICC mismo. Alam nila yon na totoo yan. Tapos suddenly nahanap ng alibay kailangan ng local courts. Walang requirement na kahit saan, not a Supreme Court decision, not a law, walang basis talaga for that. Kailangan lang nila maggawa ng anything. Pero regardless, yung opinion niya, whether he recognizes the ICC warrant or not, is irrelevant. Kasi may batas tayo. Even if you disagree with it, it should still be served. Kasi kay Digong nga ginawa yun sinerve yun wala namang sinabi yung Korte Suprema na mali yung ginawang basihan ng pag-aresto. Kaya yun. Then yung shooting incident, yung ba yung tinanong mo, Christian? Anong tingin niyo ron? Naniniwala ba kayo na talagang merong legit na shooting doon? Kasi ang suspecha ng marami, it was staged para patakasin itong si Bato. Ako, talagang maliwanag na staged yan. Kasi ganito yung situation. Yung hallway na yon, isa yon dire-diretso yun hanggang GSIS. Merong partition siya na pinto. Yung pinto na yon can only be opened from the Senate side. Kasi kung isasara mo yon, hindi makakapasok yung nasa galing sa GSIS. Yung mga NBI nando doon sa GSIS side. Wala sila doon sa Senate side, doon sa Senate perimeter. Alam nila Aplaska na nandoon yung mga NBI. Kaya ngayon, nagbihis sila, nagsinabi niya, andoon sila, yung NBI sa kabila. At tapos, so ngayon, nakita mo from the formation, nagkasad na siya ng barel, tapos yung mga media sumusunod sa kanila, pero pinigil nila yung media. Tapos pumunta sila doon sa may sulok. Then, in just a matter of seconds, biglang nagpaputok na. Kumbaga, sila yung nag-instigate. The NBI was not trying to enter the Senate premises. They were not trying to serve a warrant kasi may stand-down order. Kaso nag-initiate sila. Sila nag-instigate nun. Kaya na ngayon, tas biglang nagputukan. Nakita mo yung ginawa niya doon sa media. Hinarang nila, pero hindi nila itinago yung media because they made sure na ma-witness nung media, marinig nung yung putukan to sow chaos and panic doon sa labas. Kasi binobroadcast not only locally but internationally. So nag-sow sila ng chaos para makagain ng sympathy na parang inaapi sila na itong si President Marcos nagmamarsalo na, pinipwersa. Tapos, at the same time, they're hoping to use that, yung incident na yan, na ginawa nila para makakuha sila ng injunction doon sa Korte Suprema.
At yung first part na yung sinasabi ko, objective, maka-gain ng sympathy, tapos pakita na sila yung ino-oppress. Doon sa live stream ni Aimee, sinasabi niya, ito na, sinusugod na kami. Ng kapatid ko, sabi niya, si BBM nag-ano nito, nagutos, ganyan. Then si Alan, sinabi niya, the Senate is being attacked. Kung hindi mo alam yung nangyari at nangyayari, nakikinig ka lang, at pinapanood mo siya sa live stream, parang talagang ginigera na eh. Parang World War III na eh. Pero hindi ganun. It was staged. Sila yung sumugod doon eh. Sila yung pumasok doon. Kaya alam mo, nag-create ito ng international scandal. At alam mo, yun na nga, yung mga tao ngayon confused. Pero ngayon, when the dust settled, ngayon tinatanong si Cayetano, sino ba yung umaatake sa Senado? Ngayon, nagre-reverse psychology siya, naggalit-galitan siya para hindi siya ma-on the spot. Pero yun ang tanong, sino sumusugod sa inyo? Hindi nga tumawid yung mga NBI agents doon sa premises ng Senado. Kung ganon, hindi ba dapat kasama sa imbestigahan itong si Alan Peter Cayetano? Dahil meron siyang role dito eh. At siya yung pinagdududahan. For Nakasangkot sure, kasi dito. nagpaalam yon. Nagpaalam yon, Christian eh. Nag-usap sila. By admission ni General Aplaska, nag-usap sila, sinabi niya nandoon yung NBI, then pumunta siya doon. Tapos nakita mo naka-ready sila mag-live stream, ganon. Kilala ko yan si Alan. Capable yan siya ng mga ganyang drama, ganyang mga gimmick. Okay, punta tayo kay General Aplaska. Alam niyo, wala sa rules of engagement ng Sergeant at Arms na mag-engage ka ng law enforcement units. Nagpakilala sa kanya yung NBI eh. Nagpakilala. Tapos, puputukan mo ng warning shot. Tapos nag-create siya ngayon ng senaryo, nakatutok daw yung baril. Paano tututukan ng baril? Eh, nandoon nga sila sa side na yun. Kayo yung nagbukas ng pinto eh. Di ba? Hindi naman, hindi naman buo yung hallway na yon. So, pero pinutukan niya. Kaya alam mo ako yung NBI, kasuhan nila ng attempted homicide itong si Aplaska kasi sila, they were there because they were mandated to protect the premises ng GSIS kasi ni-request sa kanila, and even assuming magsiserve sila ng warrant, it was their duty, legal order yon. Ito hindi private army yung Sergeant at Arms, ginawang private army nito ni Aplaska eh. Yun nga yung isa sa mga iniisip ko, Senator, no? But parang naging fortress yung Senado at kanlungan ng isang fugitive as far as the ICC is concerned. At yun nga, yung unang encounter, no? Assuming for the sake of argument, talagang nagkaroon ng pag-uusap, di ba? Nakita yung NBI agent do sa other side ng hallway sa GSIS. Nung nagpakilalang NBI agent siya, bakit nagkaputukan? Hindi ba, bakit kailangan humantong sa ganon? Yung isa sa mga basic questions hindi po ba? Yun na nga, ang bottom line dito, meron sila agenda. Nung ginawa nila ito, may plano sila, appear lang si boboto, then talagang sisibat. So that was their agenda. At ginamit nito ni Bato na talagang shield ito, naghahanap siya ng shield kasi wala siya, no way out siya dito. At kung iniisip niya, mapoproteksyonan siya ng Senado, hindi yan. Kaya nga kita mo, tumakas siya. Because he knows that na at some point, untenable yun.